Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence sa lahat na nag-greet sa akin ng happy birthday. Salamat! At yung hindi pa nag-greet, mag-greet ka na. At pa-cake ka naman dyan. Ngayong araw lang to ha. Oo. Alam niyo na. Uy, ay, mga OFW, ano chika tungkol kay Arnel Ignacio? Sinibak ni BBM bilang OWA administrator kasi nagnakaw ng 1.4 billion pesos. Totoo kaya ito kapibig? Ako, si Arnel Ignacio ay, tawag dito, sino ba ang nagluklok sa kanya sa kanyang pwesto? I think si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, di ba? Marami ang mga chika-chika kasi Duterte kasi yan, kaya sinibak, hinanapan ng problema or kaso para talaga masibak yan si Arnel Ignacio. Oo, kasi si Bongbong Marcos na ang presidente, so para hindi nagustuhan ni Bongbong Marcos ang trabaho ni Arnel Ignacio, lalo na nung panahon ng eleksyon, talagang bugbog sarado ang alyansa. Talagang grabe ang mga OFW. Talagang sinuportahan ang Duterte. Baka hindi na nagustuhan yun ni BBM. Baka hindi sinuportahan ni Arnel Ignacio or kinampanya ni Arnel Ignacio ang alyansa ni BBM. Na-observe nyo ba ang kinampaign ni Arnel Ignacio? Hindi ko na narinig at hindi ko nabasa na kinampaign ito ni Arnel Ignacio ang alyansa. Sabi ng iba, yan kabibig. Yan kabibig ang rason kung bakit siya sinibak. Hindi yung nagnakaw. Nako, ano ba talaga ang totoo? So nabasa ko kabibig sa The Sun Hong Kong. I-share ko sa inyo ha para hindi man chika-chika tayo na may mga ebidensya din tayo. Sa Hong Kong ito na post, The Sun Hong Kong. Hong Kong News, ay grabe, international. CACDAC confirms Ignacio sacked due to 1.4 billion anomalous land deal. Hanapin kung ano ha. Migrant Workers Secretary Hans Kakdak has confirmed report first published by The Sun that former Overseas Workers Welfare Administration Administrator Arnel Ignacio was booted out of his post due to an anomalous 1.4 billion land acquisition deal. Sabi ni Hans, former administrator Ignacio did not resign from office. He was removed and replaced on the count of loss of trust and confidence due to an anomalous 1.4 billion land acquisition deal that did not go through the OWA Board of Trustees on at least 6 counts. Yun pala kapipig. So, plunder daw. This was follow up another, meron nagpadala ng sulat. Sige, hanapin natin yung sulat ha, kung ano ang laman ng sulat para hindi naman natin na ma-misjudge or bigyan din natin ng nung tamang pagtingin sa kaso or kung ano ba talaga ang totoong nangyari. So ito pala kabibig ang sulat na na-find out natin. Saan ba? Ito na kabibig ha. I think ang mga OFW sa Hong Kong or any OFW na may alam sa istorya, magsalita kayo, comment down below. So ito pala, mahal na Pangulong Bongbong Marcos, Executive Secretary Lucas Bersamin, Secretary Hans Leo Kakdak, Office of the Ombudsman, Commissioner of the Internal Revenue, reklamo, ito, balakihan natin ha, reklamo laban kay Arnel Ignacio at Emma Sinclair hinggil sa plunder ng mahigit 100 million pesos at paglustay ng 1.4 billion sa property na hindi papakinabangan. Sumulat pala, mahal na Pangulo, mahigit na 5 buwan na po ang lumipas simula nang mag-file ang aming reklamo laban kay Ignacio and Sinclair at wala pong actions mula sa mga tanggapan na dapat ay nagpapatupad ng kaayusan sa gobyerno. Lubos po ang aming pagkakabahala sapagkat hayagan po ang pagpapahayag ni Ignacio na
tinawanan lang daw po ni Executive Secretary Bersamin ang complaint labang kay Ignacio. Maliwanag po na itinago sa board ang pagbili ng lupa ni Ignacio at Sinclair sa napaka-questionabling proseso gaya ng pag-release ng cheque kay Medina kahit di pa compiled sa mga documentary requirements, gaya ng sa pilitang papasagawa ng supplemental contract na ginawang basis sa pag-refund ng 36 milyong pesos kay Mr. Medina. Gaya ng walang board approval ng OWA ang contract to sell, gaya ng walang board approval ng OWA ang deed of sale, gaya ng walang board approval ng OWA at ng seller ang supplemental agreement. Ako. Maliwanag na ang transaksyon na ito ay kontrolado at ipinilit ni Ignacio at Sinclair bilang buyer at si Mr. Medina bilang seller kahit na Realty Corporation ang may-ari ng lupa na si Mr. Medina ang representative. Ang parehong side ay walang approval ng board sa kanilang actions lalo na sa pagsasagawa ng supplemental agreement na naging basis sa pag-release ng 36 milyong peso kay Mr. Medina na agarang nirelease ng cash department ng OWA sa pangalan ni Mr. Medina. Oh. Makaraan ng ilang araw ay matapos ma-file ang complaint laban kay Ignacio at Sinclair ay ipinatawag ni Sinclair si Mr. Medina at nagpulong sila sa tanggapan ni Ignacio kahit na gabing-gabi na at doon din nagpupulong. Sa pagpupulong na iyon ay ipinabalik ni Ignacio kay Medina ang natanggap na 36 milyong peso. Ang pagtanggap ng OWA ng cheque mula kay Medina ay walang approval ng board ng OWA. Ang papasauli ng 36 milyong peso sa OWA ay walang approval ng board ng seller. Maliwanag ng lahat ay ginawa at kayang gawin ni Sinclair, Ignacio at Medina para maitago ang plunder na kanilang ginawa. Ano? Anak ko po. Wala pang sagot si Arnel Ignacio hinggil dito. Naku, at ang bagong itinalaga ay si Patricia Evony Kaunan bilang bagong administrator ng Overseas Worker Welfare Administration kapalit ni Ignacio. Naku, totoo kayo mga kabibig. Ito ay ang sumulat pala. Sino ba ang sumulat? Sino ba? Mga employees. A group of employees, concerned OWA employees pala. Ito yung unang nag-report about the alleged anomalous transaction to Malacanang, DMW, and Office of the Ombudsman, and Bureau of Internal Revenue sometime in November last year. Oh. So mga OWA employees pala ang nagreklamo kay Arnel Ignacio. Nako, paano yan? Naku mga kabibig. Naku po. So, ano kaya ang reaksyon ni Arnel Ignacio hinggil sa issue na ito na talagang tawag dito, parang nakakapanglumok kung totoo man ito. Dapat imbestigahan ito at sana magbigay ng official statement si Arnel Ignacio hinggil dito. Kasi talagang masisira ang pangalan niya kung totoo man ito mga kabibig, 'di ba? Masisira talaga ang pangalan ni Arnel Ignacio, 'di ba? Pero sa isang tawag dito, sa isang TikTok ni Arnel Ignacio ay meron siyang ibinahagi mga kabibig. So ano ba itong binahagi ni Arnel Ignacio? So makinig tayo. Ito ba ay posibleng statement ni Arnel Ignacio or rason ni Arnel Ignacio bakit siya natanggal or sinibak talaga si Arnel Ignacio? Let's listen to this. Sa mga OFWs naman natin na lagi na lang isinasangkot yung sarili nila sa mga kalokohan, nananadya na gawin, basta gusto nila, gagawin nila, kahit alam nila mapapahamak sila. Tangalo naman, alam nyo, hindi na ho namin malaman kung paano pa kayong i-remind, paano pa kayong asikasuhin, paano pa namin kayong pagsisilbihan. Ba? Merong pagpapanggap ng mga prostitute, nandiyan sa Sharjah, tapos magugubag, iti-tiktok nyo pa. Diba? Tapos, ito na naman, siyempre, ano pang gagawin natin? Diba? Sasakluluhan kayo. Yung iba,
Makikipag-away pa, pinagpipilitan mag-cross country sila. Kahit na mapapahamak, pag napahamak naman, magsususumbong na naman kayo sa lahat ng mga television station, radio, pagkatapos iibahin nyo naman yung kwento, hindi nyo ikikwento yung kalokohan ninyo. Diba? Iba na pagtripan lang lumipad, tinignan lang kung ano meron doon, pagkatapos kung ano-ano na mga sasabihin, magpupumilit umuwi. Alam niyo, paano ko ba natin talaga kayong aasikasuhin? Recently, meron nag-shoplift sa Singapore. Ang rason sa akin, umamin naman, bakit kailangan pang imbestiga? So, ano ba tayo? Di ba tayo nahihiya sa mga pinagagawa natin? Tandaan nyo, pag kayo lumipad ng bansa, nagtrabaho kayo dyan, para kayo ambassador ng ating bansa, Pilipinas. Yan ang nire-represent nyo. Yung ibang lahi, doon ang nakikita yung mga kalat-kalakuhan ng mga ginagawa nyo. Akala lang, ganyan tayong lahat. Diba? Magbo-boyfriend, magpapabuntis, sa lugar na yan ay haram o bawal. Pagkatapos, kapag ka napahamak, kung ano-ano sasabihin, kayo yung laging mas matapang eh. Ako yung mga OFWs na matino, na nagtatrabaho ng mahusay, nadadamay eh. Hindi naman ho porke sinabing kayo ay bagong bayani. Lisensya yan para gumawa na kayo lahat ng gusto ninyo kahit mapapahamak. Diba? Hanggang saan nyo ba gustong pigain ang aming lakas para kayo ay pagsilbihan? Na umaabot na sa pang-aabuso ninyo ng inyong kalayaan para gawin ang lahat? Pagka napahamak, ito, sisisihin ng gobyerno. Utang na loob, kung yan lang naman ang gagawin nyo sa ibang bansa, huwag na kayo lumipad, utang na loob. Maawa kayo doon sa mga nadadamay ng OFW, maawa rin kayo doon sa mga dedicated na trabador ng pamahalaan, para kayo ay alalayan. Magtulong-tulong naman tayo. Kayo nga, yan na lang itutulong nyo. Huwag na kayong gumawa ng katarong-taduhan pagka kayo napupunta sa ibang bansa. Huwag nyo naman bigyan ng ganyang kahihiyan yung bansa natin. Dito na lang kayo. So yun, Kabibig, ang nakita nating post ni Arnel Ignacio so far sa kanyang TikTok account at sa Facebook. So it's all about giving lecture to the OFW na, sakit din sa ulo. Pero ang tanong, itong kinasasangkutan ni Arnel Ignacio, totoo kaya ito? Itong 1.4 billion na tawag dito? Kasi parang pangnanakaw to eh. 'Di ba? So, totoo kaya ito, Kabibig? Ako, marami na ang mga netizen na nagsitaasan ng kilay, mga netizen na nagsasabi na, ay, baka, ang tawag ito, may ebidensya na, oh. So, it means, totoo pala. Sabi ng iba, si Arnel Ignacio, hindi niya magagawa kasi very active, tumutulong sa mga OFW. Well, Arnel Ignacio is doing his job. Pero ngayong, parang, iba na eh. Former admin Ignacio did not resign from the office. He was removed and replaced on the count of loss of trust and confidence on an anomalous 1.4 billion land acquisition deal that did not go through OWA Board of Trustees on at least 6 counts. Kinumpirma din ni Kagdak na makakasuhan si Ignacio dahil dito. Naku, unauthorized land acquisition. Anomalyang 1.4 billion, mga Kabibig. So, ganun kalaki. Diba? Ako, maghintay tayo ha kung ano ang reaksyon ni Arnel Ignacio, kung nakakalumo lang kasi si Arnel Ignacio talaga ay is doing his job talaga. Kaya parang nakaka-shock lang sa mga nangyayari ngayon. So, ito yung mga reaksyon ng ating mga netizen. Ngayon yung makikita kung hindi sila namumulitika. Kita nyo naman, maganda ang ginawa ni Sir Arnel Ignacio sa mga OFW. Bakit may ikinakaso? Walang pamulitika, please. Nagmamahalan po tayo lahat. Nakagulat naman. Si Arnel is quietly doing his job very well. I can testify it. Marami siyang protect for welfare of all the OFWs. Before meron na problema ng OFW sa UAE, nag-message lang ako sa kanyang FB. He replied so fast and problem solved, to make it short. I don't say di mabuting ang pinilit sa kanya, but what I mean is unfair naman kay Sir Arnel. He cares the OFW heartedly.
Hayaan ang investigasyon para malaman ang totoo, sabi ni Malo Caparoso. Alam nilang DDS si Arnel kaya same what they did to VP, ganyan din ang gagawin. Natalo kasi ang alyansa sa mga OFW, kaya napagbuntungan si Arnel Ignacio. Ito yung mga komento ng ating mga netizen ha. No question, ang laking natulong ng OWA sa mga OFW, di ba? Nagdrama lang itong admin na ito. Dahil alam nila na mga OFWDS, kadalasan, hay nako, praying for our nation, Philippines. Arnel Ignacio is doing his job very well. Pero anong nangyari? Totoo kaya itong mga istorya tungkol kay Arnel Ignacio? Hindi ako naniwala sa mga istorya tungkol kay Arnel Ignacio. Arnel Ignacio is doing his job. Oh. Ito yung mga komento ng ating mga netizen. Pero, ano naman may liham pala galing sa mga mga OWA official, mga empleyado, di ba? Nakapanghinayang lang talaga si Sir Arnel Ignacio. Ando na yung tiwala na ibinigay na Pangulong BBM sa kanya. Nasayang, nasilaw siguro siya sa lapi. Nakakasilaw talaga ang kwarta. Hay, sayang talaga. Nako, yun mga kabibig. Duterte pala siya. That's strong evidence that excessive love of money and greed truly cause evil. Politika, saang posisyon ba tatakbo sa sabi niyong politika? Dapat kang talagang, pag may kasalanan ka, managot ka, Arnel. Buti sana kung 1,000 lang, million, billion yan, kaya dapat lang sa kanya yan. Ano ngayon kung now lang lumabas, at least nakita ang dahilan kung bakit siya natanggal. Mukhang money din pala itong si Arnel. Yun mga kabibig, yun ang mga komento ng ating mga netizens. So kayo mga kabibig, ano ang iyong komento hinggil sa issue kay Arnel Ignacio mga kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Actually, hindi pa nagbigay ng statement si Arnel Ignacio. So maybe we'll just wait for an update regarding on this issue. Bye everyone. See you next time.